So sa meeting natin, explain ko lang kung ano yung agenda ng group natin ngayon, and ang topic natin is kung paano itatackle ng group 2 yung accounting tutorial sessions natin throughout the coming meetings. So today is the first session ng accounting tutorials, and ang explain ko ngayon is we will set a standardized na meeting sessions para meron tayong i-expect kung ano yung matatagal natin sa inside the meeting. Hindi lang scheduling na every Tuesday and Thursday 10 to 11 a.m. pero sa mismong within the meeting nung araw na yon, i-set natin kung meron tayong introduction kung anong topic ang i-discuss. Magkakaroon tayo ng feedback session. Pare, pagkatapos ng discussion, kakamustahin namin kayo kung ano yung need pa ng clarification from previous session or from previous na classes nyo doon sa mga major subjects, ganun. Tapos, ang gagawin din is, after nun, na-introduce na namin kung ano yung topic within the for today's meeting, ganun. Meron kaming i-prepare na parang activity para mas ma-delve deeper natin yung topic. Ang isa din na balak namin is hindi more on theories, parang ganun. Ang i-discuss namin more on kung paano yung sa application, kung paano i-identify yung nasa loob ng problem, yun yung i-discuss. Hindi lang yung theories na i-memorize nyo yung definition ng isang term, hindi lang ganun. So more on application talaga kung paano siya ma-apply sa problem, yung terminologies. So iset ko lang yung meeting natin ngayon na more on overview kung paano natin gagawin yung accounting tutorials. Ngayon, gusto ko lang sana i-ask kasi binigyan kami ng course outline ng course outline nyo ng first years. Ngayon, napansin ko, currently ang topic is merchandising. So, set na yon na pwede na natin i-proceed sa merchandising, pero gusto lang namin as a team para magkakasama tayong lahat kung ano yung gusto nyo pang parang clarification from previous topics nyo. Hindi lang kasi tayong sasabay. Pwede tayong gumawa ng sarili natin na pace at our own pace kung ano yung gusto nyo. Kung sino may gusto pa ng clarification sa topic na yan, pwede natin i-prepare for the next meetings. Yan yung gagawin natin topic. Kasi ang given sa amin, merchandising kasi yun yung current. Pero pwede tayong bumalik, mag-work back. Pwede tayong mag-discuss ulit sa adjusting kung may need kayo ng clarification sa adjusting. Pwede rin sa mga account titles kung yung sa normal balances nila para clarify lang, mabilis lang na clarify yun. So, ganun yung gagawin natin. Na-apply na yung standardized. Sinabi ko na yung topic, magkakaroon tayo ng assessment of freshmen yung duties, kung ano yung gusto nyong i-discuss namin, kung ano yung gusto nyong ipa-clarify from previous meetings or sessions. So yun muna, tatlo muna. Meron pang remaining 2. Pero yan na yung nag-proceed na tayo sa merchandising. So yung tatlo muna is assessment, kung ano yung gusto nyong i-discuss. So ang pinakamadali nito para sa responses, mag-thumbs up na lang kayo if gusto nyo ng mga previous topics to be clarified. If meron kayong questions doon. Kasi kung wala, pwede kami mag-proceed sa merchandising, tapos sakaling hindi nyo pa masyado natatakal yung merchandising, parang advanced review na rin yung mangyayari. Ganun. So ang tutorials natin, more on review. Hindi lang discussions, review. Pwede natin balikan yung gusto nyong balikan. Tapos, sasanayin natin. Thumbs up lang if gusto nyo yung ganun yung, kung may questions kayo, i-chat nyo. Questions about sa previous topics, kung gusto nyong discuss yun. Para ang purpose nito yung pag-identify ng gusto nyong gawing topic is para ma-prepare namin
at ma-discuss sa inyo further. Kasi kami meron na kaming naka-set na topic para i-discuss sa inyo yung merchandising. Kasi yun yung nasa course outline nyo currently. So, yun lang. Kung gusto nyo ng adjusting entries muna, pwede tayo mag-adjusting entries na sessions. Kung gusto nyo ng yung mga normal account balances, account titles, yung mga chart of accounts, pwede natin isama yun sa isang meeting kasi baka mabilis lang yun. Tapos, after nun, ang pinakapupunta natin yung merchandising. So, merchandising workbook, hindi pa tayo pwede mag-advance. Nasa merchandising tayo, tapos any clarification, yung mga previous chapters nyo. So, yun lang. Yun yung overview ng accounting tutorials natin. Thumbs up na lang if gusto nyo mag-merchandising na lang. Pag walang thumbs up, i-chat nyo kung ano yung gusto nyong i-discuss natin from previous topics nyo. Yan na lang. Okay, may nakita na siyang thumbs up. Ang ibig sabihin thumbs up, parang magmo-merchandising tayo. Kasi sa merchandising, matatakol ulit natin yung mga normal account balances ng mismong account titles dito. Okay, merchandising. Okay, dalawa na yung nag-thumbs up ng merchandising. Okay, okay, so 2 out of 3 pero wala pa yung isa dito kaya 2 out of 2 muna. Okay, tapos itong overview of accounting tutorials by group to na slide, meant to be dapat naka-bullet ito para standardize nga yung gagawin. Pero ang ginawa ko free. Ang ibig sabihin, pwede tayo mag-transition. Transition from current topic, tapos may nalaman tayo doon, may adjusting entries na kailangan na maganda pa lang i-tackle. Pwede kagad tayo mag-transition doon. So ang insert ko lang dito ang more on standardized natin is every meeting, pag mag-i-start tayo, topics to be discussed. Sasabihin namin sa inyo yung topics to be discussed. Tapos after niyang topics to be discussed, assessment of duties. Kung ano yung gusto nyong aralin. Anything related na hindi about sa current topics. Tapos ang susunod dyan sa assessment, ito na yung sinabi ko sa inyo, kailangan natin ng parang problem solvings or activities. Kami mag-prepare niyan, pero before namin i-prepare to, may discussion tayo. Pwede rin namin gamitin discussion material yan, yung problem solvings or activities. So, ganyan yung mangyayari. Ito during na ito. During meeting yan. Discussions. Tapos sa end ng meeting, ang pwede namin gawin sa end ng meeting is pwede kami magbigay ng feedback about current topics. Para to set in motion for next meeting. Yan yung mangyayari dyan. Yan yung purpose ng feedback. Tapos, pwede kami magpa-homework. Hindi naman always na may homework. Kasi kung maganda naman yung meeting natin ng day na yun, pwedeng rest day, ganun. Walang homework. Pero itong homework, expect nyo parang 5 questions maximum to set in motion din for next meeting. Ngayon, ang maganda dito sa ginawa namin na template, kung paano kami mag-handle ng tutorials, tayong team, is mapapansin nyo, anong ending natin, di ba, homework, 5 questions maximum. Ano bang pwedeng mag-arise dito sa homework? Di ba, pwede tayo magkaroon ng, tawag dito, pwede tayo magkaroon ng questions needed for clarifications, ganun, or realizations. Diyan natin kukunin yung assessment. Pag babalik tayo, kuwari next meeting na ulit, may assessment tayo, yung topic ng assessment natin, pwedeng umabot dito yung sa homework. Pwede kayo dito sa assessment, time nyo ito, na mag-open mic or mag-chat
any clarification about sa previous topic na hinandle natin itong homework. Ito yung time nyo. Bibigyan namin kayo ng time para hindi lang naman puro discussion. Gusto rin namin, malaman namin kung ano yung pwede namin i-tackle para ma-clarify sa inyo. Kasi pag dire-direct yung discussion, parang ganun lang rin sa classes. Parang hahabulin. Pero ang gusto namin, review. Tutorial na review. Para dito natin i-clarify. So yan, ito yung tawag dito. Pwede nyo i-screenshot kung gusto nyo para meron kayong reference. Ito yung what is to be expected sa meeting ng accounting tutorials natin. Pwede ito magbago. Pwede natin hindi masunod tong problem solving activities kasi more on assessment tayo. Kung marami kayong question, dito natin gagamitin yung time natin sa tutorial na 1 hour. So ganun. Ito discussion. Itong discussion naman more on application at saka theory kung kailangan ng theory. Siyempre, i-introduce din namin sa inyo. Ito yung gagawin natin sa during discussions. Kasi pag problem solving agad, di dapat ni-review nyo beforehand. Pero ang gagawin namin, kahit hindi nyo pa na-review beforehand, dito na lang yung review beforehand mismo. Is the feedback. Time nyo ulit para magsabi kung ano yung need pang i-clarify. So, react na lang rin ulit para hindi na kayo mag-chat. If clarified na ng konti. Laging ito yung parang may expect every meeting natin. Okay. Okay, naka-like react na lahat. Okay, chine-check ko pa rin, hindi pa dumo-join si Miss Arosa. So, gagawin ko na lang ng recap sa Messenger para maka-pick up din siya. So, after nyan, pag wala kayong question, pwede ko nang bigyan lang kayo ng brief introduction kasi sa next meeting, ang plan kasi namin sana, kukuha kami ng assessment nyo today and pwede namin gamitin yun for next meeting. Pero, dahil okay na sa inyo sa merchandising, pwede nyo pa rin ipahabol, pwede nyo lang i-chat kung ano pa yung gusto nyong i-tackle. Pwede nyo i-PM para yun yung i-start ko sa susunod, kaya hindi ko na sabihin. Para ma-clarify natin. Kasi pag susunod na tayo sa merchandising, full on na tayo sa merchandising, pwede tayo mag-transition. Kung may gusto kayong balikan, pwede kong i-halt ito tong merchandising. So yan, ito yung every meeting expect. Topics to be discussed, syempre, sabihin namin sa inyo kung ano yung itatopic. I-assess namin kayo at a discussion ng topic mismo para maka-pick up tayong lahat. Tapos yung ending more on preparation para sa next meeting pag mapapansin niyo. Para alam niyo ulit yung mangyayari dito. Naka-ready na kayo. So yun. May nag-chat. Okay. So okay, so para hindi tayo ma-misinterpret yung like sign kanina kasi marami akong binigyan na condition. I-chat nyo na lang sa akin kung may gusto kayong ipa-clarify na topic. Kuwari, sabihin nyo lang additional sa adjusting entries. Pwede namin i-discuss yung adjusting entries ulit. Additional sa account balances, account titles, kung paano i-practice yung paglagay ng account title sa journal entries. Parang ganun. Pare, ito, bigyan ko example. Sa account titles kasi, from my own experience, ang laging ginagamit na account title kung ano yung given. Given sa problem, or minsan meron siyang chart of accounts. Napapansin nyo yung chart of accounts. Yan yung mismong account titles na ginagamit ng mga company nang nasa problem, yun yung napapansin ko. So, kuwari, meron kayong tawag dito ay salaries payable na account title na nasa isip nyo. Pero ang ginamit sa problem, accrued liabilities, sabi. Pero pag in your own understanding, salaries payable yung account title, di ba? Pag gagamitin mo pag mag-journal entry ka sa specific problem na yun, ang gagamitin mo is
accrued liabilities na account title, hindi yung salaries payable, parang ganun. Kasi yun yung given na account title sa problem na yun, dapat yun yung susundin mo. Pare, merong, okay, i-relate ko sa merchandising. Meron tayong inventory na account title. Pero sa problem nakalagay, merchandise inventory. So ang ibig sabihin nun, pag mag-journal entry ka, ang gagamitin mo account title, merchandise inventory. Wag yung inventory lang. Parang ganun. So yun lang, yun parang overview. Pag itatakil natin yung mga questions nyo, parang ganun. I-specify ko talaga kung saan yung hindi nyo na gustong ma-clarify. Hindi broad. Pipiliin na lang namin kung ano talaga yung kailangan doon para hindi masayang yung oras. Ganun. Magamit natin ng mga yes. Okay, so kung clarified na yun, i-follow up nyo na lang sa akin. Hindi nyo kagad kailangan sabihin ngayon. I-follow up nyo na lang. Para may start natin to ay. Magbibigay lang ako ng brief introduction sa merchandising operations. So okay, kailangan ko ng feedback nyo. Nag-start na ba kayo sa merchandising operations, yung as in na delve deep nyo na mismo yung topic, or parang na-introduce lang sa inyo na okay, ang magiging topic natin merchandising, test ganun lang. Wala pa kayo sa journal entries, ganun. Pa-like sign na lang if ganun yung nangyari. If yung talagang introduction pa lang. Kasi para yung review natin ngayon, baka mabigyan ng advance, di mas maganda ng konti. Okay, so parang nagla-like. So parang na-discuss nyo na rin yung merchandising operations. Okay, kung ganun, magbigay lang rin kami ng brief overview ng merchandising operations. So kung ganito ngayon yung ginagawa namin tutorial, expect nyo sa next Thursday yun yung prepared. Kasi ngayon, assessment talaga sana yung gusto namin, yung overview. So ito, magbigay lang kami ng brief introduction sa merchandising operations. So ibigay ko na lang yung cue sa isa kong member, si Miss Valerio. Siya na lang yung sa next slide, please. I-discuss niya lang ng konti, introduce niya sa inyo. Okay, so Miss Valerio, ikaw yung next. Kindly take the floor. Okay, nag-prepare. 8 slides lang naman to, so kakayanin. Introduction lang. Okay, so good morning, everyone. So for today's lesson is all about terms of transactions. Okay, so sa merchandising operations, lagi niyong nakikita yung 2/10 or n/30. Tapos minsan may mga 1/10, gano, 1/15. Okay? So ang meaning yon is yung n/30 is credit period. Okay? Kung kailan ka dapat magbabayad. Yung babayaran mo yung kung kailan ka magbabayad hanggang 30 days. Okay? So yung for cash discount, ang meaning nung 2 dito, 2 out of 10, diba? Kasi may mga times na nakasulat yan yung 2 out of 10. Kung nakasulat yung 2 out of 10, ang meaning ng 2 is 2% discount. Okay? Yun yung mababawas doon sa babayaran mo within that 30 days. Okay? Pero yung 2% discount na yun, hindi yun forever na nakalagay lagi. So meron rin yang limit. So dito na pumapasok yung 10, which is yan yung 10 days para makuha mo yung 2% discount. Malinaw ba yun? Okay. So here is so dito naman na tayo sa purchase discount. Ito yung cash discount from buyer's viewpoint. Ito yung ginagamit na account pag mag-e-entry ka. Okay? So, tas yung sales discount naman, ito naman yung sa may seller's viewpoint. Diba tayo? Sige. Next slide, please. Okay.
So sa transportation cost naman, meron dalawang FOB na tinitignan natin. Okay? So okay, so FOB okay. Ano yun, Alvin? Wait lang, Miss Valerio. Napansin ko kaka-join lang ni Miss Rosa kasi. So, okay lang ba bigyan Ayun. ko lang siya ng quick recap kung ano yung natin. Okay, mabilis lang tapos para Sige. Okay, Okay lang. so Miss Rosa, kaka-join mo lang, welcome, and sabihin ko lang yung overview ng accounting tutorials natin. So, pag napapansin mo dito sa slide na to, parang gumawa kami ng standardized na meeting sessions. Pero hindi lang naman lagi siyang ganyan. Pwede siya maging flexible based sa assessment of duties. So ito yung titignan. Ang mangyayari niyan is meron tayong susundin na format pero hindi rin masyado mapapansin kasi magbabago yan lagi depende sa assessment of duties nga. So ito lang expect every meeting ganito. I-screenshot nyo na lang kung gusto nyo para meron kayong expectation. Sakaling magmi-meeting na tayo, alam nyo na yung mga sessions, yung part ng sessions, na ito na yung time para magbigay ng feedback ng question. Ito yung time para may discussions na pala, ganun. So, yun lang. To be followed up na lang if any questions arise dun sa mga previous topics nyo. Pwede nating gawing topics yun. Pwede tayo mag-halt dito sa current topic. Tapos mag-work back tayo dun sa dating topics. I-review. So, yun lang yung overview. So, gagawin ko na ng recap sa Messenger. Okay, thank you. Miss Valeria, tuloy mo na. Thank you. Ulitin ko na lang ata doon sa may bandang terms of transaction na lang muna. Okay. Para, sige. Okay, so, start ulit tayo. Okay, so, nakikita nyo dito sa screen is di ba, pag sa may mga problems na binabanggit yung 2 out of 10, 1 out of 10, 1 out of 15, and over 30. Okay? So, ulitin ko, yung n out of 30 is yan yung days kung kailan mo babayaran kung kailan ka magbabayad. Yan yung credit period. 30 days means, ayun, 30 days nga. So, magi-start ka doon sa, meron kasing binibigay na date sa problem. Kunwari, September 1. Then, dapat magbabayad ka within September 1 to September 30. Kasi pag October 1 na, hindi na pwede yung credit period. So, yun. So, sa cash discount naman is, merong mga examples na 1 out of 10, ganun nga, 2 out of 10. So, yung 2 na tinutukoy dito is, yan yung discount. Yan yung ibabawas doon mismo sa babayaran mo. Diba? Hindi, mas maganda naman yan kung ikaw yung bibili, diba? So, yan. Then, yung 10 naman na nasa tabi niya is, yan yung kung ilang days. Okay? Ilang days yung discount period na yon. Kunwari, nag-sell ka nung September 1. Then, yung discount period mo is within 10 days. So, within September 1 to September 10, lahat ng date na yon, anytime na date, pwede ka magbayad. Makakakuha ka ng 2%. Pero pag lumagpas ng September 11, wala ka ng discount period. Ay wala ka ng cash discount na magagamit. Okay? So, wala na yung 2% na yon. So, meron naman dito yung purchase discount. Yan yung i-account mo pag kuha mo yung 2% discount. Pag buyer's viewpoint. Okay? Pag sales discount naman, pag sa seller's viewpoint. So yung purchase discount, yung ang balance, ang normal balance niya is nasa credit side siya.
Okay? Baka malito kayo. Kasi yung purchases, 'di ba, laging nasa debit ganun. Pero pagdating sa purchase discount and sa purchase returns ganun, doon siya sa credit side. Okay? Debit yung purchase, credit yung purchase discount, purchase returns and allowances. Pagdating naman sa sales discount, yung sales credit. Laging credit yung sales. Tapos nasa debit side yung sales discount and yung sales returns and allowances. Okay, so bakit ganun ngayon nangyari? Kasi 'di ba babawasan mo yung sales. Kaya in order na mabawasan mo, kailangan yung mga purchase discount is salungat siya doon sa account ng sales para mabawas. Okay? Okay. Next slide, please. Okay, so dito naman tayo sa transportation cost. Ito, nakikita rin talaga to sa merchandising inventory. Ang ibig sabihin ng FOB is yung free on board. So meron tayong dalawang uri ng FOB, which is destination and shipping point. So yung destination, ownership in transit belongs to seller. So yung seller dapat ang magbabayad. Yung ownership mismo nasa seller pa lang. Pero pag once na na-receive na ng buyer yung ownership, sa kanya na yung sa kanya na yung magiging siya na yung may-ari. Malamang, di ba? Okay. So sa FOB shipping port, ganun rin, yung ownership in transit belongs to buyer naman. Ito naman buyer. So buyer should pay. Meron kasi yung time na pag nagsha-Shopee ganun, pag yung FOB destination, yung mode of payment niya is kung mag-aano tayo, ano nang tawag dito? Yung babayaran mo sa bahay, 'di ba? Yan yung FOB destination. Kasi yung seller muna yung magbabayad para ma-transfer yung ownership sa'yo. Then yung sa FOB shipping point, yung buyer yung magbabayad. So kung kunwari, kung credit card ganun, or GCash yung pinangbayad mo, at hindi mo na ipaparating sa yung babayaran mo sa bahay, ikaw na mismo yung nagbayad. Yung ownership nasa sayo na mismo. Nagigets ba? Parang lang yan, pag mag-online shopping ka lang, ganun. I-visualize nyo na lang. Kasi yung, ayun, patamsak naman kung gets. Or medyo nalito pa kayo. Okay, so may nakita na rin ako ng thumbs up. So I assume na sana malinaw. Okay? Magsabi lang kayo guys kung hindi kayo maintindihan. Okay? So ito, okay. So let's proceed now sa freight, prepaid, and freight collect. So yung freight prepaid naman is seller paid transportation cost. Sila yung nagbabayad ng transportation cost para ma-ship sa atin yung mga goods na nabili natin. Okay? So kung yung free collect naman is yung buyer yung magbabayad tayo. Kung ayun, yung parang kagaya nung sa FOB shipping port, yung parang babayaran mo na mismo, hindi mo na ipapatagal na babayaran pa sa bahay. Ganun. Para merong times kasi na pag buyer, pag sa transportation cost ng free collect, kadalasan malaki yung mas maliit yung babayaran mo pag yung binayaran mo na agad kaysa yung si seller pa mismo yung magbabayad. Kaya may times na ginagamit nila yung si buyer na magbabayad lahat para para mas less yung babayaran. Okay?